Hundreds of years ago, naubos ang natural resources ng Earth kaya nagkaroon ng gulo at war. At para iligtas ang natitirang civilization, gumawa ang pinakamagagaling na scientists ng genetically modified orchids bilang bagong energy source, pero kahit may bagong power source nag-away pa rin ang mga tao kaya gumawa rin sila ng transformation, isang operation na ginagawa pag nag-turn 16 ang bawat tao para maging pinaka-perfect version nila at tawagin na pretties, habang ang mga hindi pa naooperahan ay uglies at nakatira sa Uglyville. Si Tali ay sobrang excited maging pretty at lagi niyang ginagamit ang app sa mirror para makita kung ano magiging itsura niya, at ang best friend niyang si Paris, tawagan nila ay Nose at Squint, ay magpapa-opera na bukas, kaya minsan pumupunta sila sa bridge kahit curfew para panoorin ang pretties party sa city gamit ang special glasses, at kahit nag-promise sila na hindi papalagay ng doctors ang matching scars nila sa kamay, muntik silang mahuli ng patrol drone kaya nagtakbuhan pa uwi. Kinabukasan sa assembly narinig ni Tali ang usapan tungkol sa Smoke, isang tagong lugar sa labas ng city na pinamumunuan daw ng isang taong ang pangalan ay David, at habang hindi ito pinapaniwalaan ng karamihan, lumabas ang hologram ni Governor Cable at nag-speech tungkol sa kahalagahan ng pagiging pretty, pagkatapos tinawag ang lahat ng mag-16 kaya nagpaalam si Tali kay Paris at nagplano silang magkita sa bridge after 1 month. Pagdating ng gabi pinanood ni Tali ang fireworks at naalala niya kung paano sila nagkakilala ni Paris noong dinala siya ng parents niya sa dorm at agad silang naging magkaibigan hanggang magkapareho sila ng scar. Pero paglipas ng 1 month wala pa ring message si Paris kaya ginamit ni Tali ang interface ring para i-hack ang window at iniwan niya ito para hindi matrap. Tumakas siya papunta sa bridge pero hindi dumating si Paris kaya gumapang siya gamit ang rope sa ilalim ng bridge hanggang makarating sa city kung saan nagtago siya sa mga halaman, at nang may partygoer na nag-drop ng mask kinuha niya ito at sinuot, at dahil may hologram effect nagmukha siyang naka-fancy dress kaya nakapasok siya sa party habang namamangha sa decorations. Eventually, nakita ni Tali si Paris pero sobrang nag-iba na ang itsura niya at hindi niya agad nakilala si Tali, kaya tinanggal ni Tali ang mask at tinanong kung bakit hindi siya pumunta sa bridge, pero sinabi ni Paris na iba na ang lahat ngayon at hindi niya alam kung paano pa sila magiging magka-level, lalo na nang makita ni Tali na wala na ang matching scar nila. Biglang na-detect ng security system ang presence niya kaya tumakbo siya hanggang mastok sa balcony at ninakaw ang isang bungee jacket para tumalon, at kahit mahaba ang fall nag-bounce siya ng safe, tapos tumakas siya palabas ng city sa ilalim ng bridge pero nang may drone na nakakita sa kanya, biglang dumating si Shay at pinasakay siya sa hoverboard kaya nakatakas sila sa mabilis at crazy turns ni Shay sa woods. Bilang pasasalamat, nag-break-in si Tali sa kitchen para mag-steal ng snacks at nag-bond sila tungkol sa hirap ng naiwan habang nag-tuturn 16 ang iba, sa kanila nadiskubre na same birthday sila kaya masaya silang may kasabay maging pretty. Kinabukasan nagdala si Shay ng second hoverboard at tinuruan si Tali pero agad siyang bumagsak. At sa school nagulat si Tali nang ibalik ng ilang girls kay Shay ang isang book dahil wala na dapat ganun ngayon, at na-curious sila sa descriptions tungkol sa surviving in nature kung ganun ba ang Smoke, kaya hiniram ni Tali ang book habang galit siya na nagkalat si Shay tungkol sa stunt niya kagabi dahil baka ma-deny ang operation niya, pero sinigurado ni Shay na gusto ng system na lahat ay maging pretty. Lumipas ang araw at binasa ni Tali ang book pero panaginip pa rin niya ang operation. At tinuruan pa rin siya ni Shay mag-hoverboard habang naghahak pa rin si Tali para makakuha ng extra food. At pinakita niya kay Shay ang pretty designs niya sa app pero si Shay wala man lang account at hindi excited maging pretty, hanggang sa gumaling si Tali sa paglipad at nag-enjoy sila sa crazy ramps, at nang ibalik niya ang book sinabi niya kay Shay na gusto niyang makita ang gandang nature, kaya sinabi ni Shay na hindi naman masama kung hindi sila magpa-operation, pero para kay Tali crazy iyon. Bigla sinabi ni Shay ang tungkol sa Smoke at dinala siya sa edge ng woods, iniwan nila ang rings sa branches at tumawid sila sa border gamit ang hoverboards over the river hanggang makarating sila sa ruins ng ancient city kung saan ipinaliwanag ni Shay ang lumang objects tulad ng roller coasters. Shay dinala si Tali sa isang abandoned building at doon niya sinabi ang totoo ang Smoke at darating na si David, at ayaw talaga ni Shay magpa-surgery kaya aalis siya ngayong gabi at gusto niyang isama si Tali. Pero tumanggi si Tali dahil gusto niyang maging pretty, hindi free. Nalungkot si Shay kaya iniwan niya kay Tali ang directions papunta sa Smoke kung sakaling magbago ang isip nito, saka siya nag-hug bago umalis gamit ang hoverboard papunta sa signal ng apoy ni David. Kinabukasan birthday ni Tali kaya pumunta siya sa clinic para sa surgery pero lahat tinawag accept siya, at dinala siya ng guard sakay ng Air CR papunta kay Dr. Cable na nagsabing nawawala si Shay, at kahit sinabi ni Tali na wala siyang alam,
Nakita ni Cable sa screen ng vitals niya na nagsisinungaling siya, at sinabi niyang nasa danger si Shay dahil brainwashed daw ni David at kilala siyang nangkukulong ng tao, kaya nang ayaw umamin ni Tally, pinabalik siya sa dorm nang hindi na operahan. Gabing iyon narinig niya si Paris sa window at sinabi niya ang nangyari, at sinabi ni Paris na dapat sabihin niya kay Cable ang totoo para makasama na silang dalawa. Kinabukasan dinala ulit siya kay Cable na nagsabing gumagawa si David ng weapon para atakihin ang city kaya kailangan ni Tally pumasok sa smoke bilang spy. Pumayag si Tally at nangakong ibibigay ang surgery kapag nagtagumpay siya, saka binigyan siya ng necklace na magfa-flash kapag inactivate niya ito sa exact location ng weapon. Pagkatapos sinunod ni Tally ang instructions ni Shay at nag-hoverboard sa lumang roller coaster hanggang sa may gap at nahulog siya sa woods pero nasalo siya ng force field at nakita niya ang abandoned train tracks na kailangan niyang sundan para mahanap ang smoke. Ilang araw siyang nag-survive sa wild tulad ng nasa book at na-appreciate niya ang nature, umakyat pa siya ng mountain, at nang makarating sa malaking chasm nag-hoverboard siya sa malaking jump, pero nag-shutdown ang board at muntik na siyang mahulog ng mabilis bago ito nag-reactivate at nailipad siya sa kabilang side, at kailangan niyang maghintay sa field of flowers gaya ng instructions. Samantala dinala ni Cable si Paris sa office at sinabi na pumunta siya sa dorm dahil inutusan siya, at inamin ni Paris na ang sarap sa pakiramdam na nasa town siya parang mas malinaw ang pag-iisip niya, at sinabi ni Cable na may piling taong napili para sa bagong procedure kaya pumayag si Paris magpa-body enhancement. Nang gabing iyon nagising si Tally na umuubo dahil may smoke at nakita niyang nag-aapoy ang field at hindi niya alam ang gagawin hanggang bigla siyang binuhat ng isang misteryosong tao at inilayo sa apoy. Si David pala ang nagligtas kay Tally at agad niyang siniscan si Tally at ang gamit nito para sa trackers, at nang makita niya ang tracker sa hoverboard ay tinanggal niya ito pero hindi nag-react ang scanner sa necklace, samantalang sa city nakatanggap ng alert ang tauhan ni Cable kaya nagpadala siya ng search team. Kinaumagahan dinala ni David si Tally sa smoke outpost kung saan nag-reunite sila ni Shay na sobrang tuwang makita siya pero si Croy ay duda, at habang nagkakamp tinanong ni Shay ang tungkol sa necklace kaya nagkunwari si Tally na regalo ito ni Paris, at nagulat siyang masaya si Shay kahit sinabi ni Cable na brainwashed daw siya, kaya nang mag-express si Tally ng worry inakala ni Shay na pinipilit siyang bumalik sa city kaya nag-away sila hanggang pumayag si Tally na bigyan ng chance ang smoke. Kinabukasan nalaman ni Tally na sinasadya pala ng smoke na magsunog ng orchids dahil toxic ang mga ito at sinisira ang lugar na tinatamnan, at nang hindi maniwala si Tally sinabi ni David na government lie ang clean energy, at na ginagawa nitong wasteland ang planeta kaya isinama nila si Tally sa mission kahit tutol si Croy. Ginamit nila ang lumang helicopter na inayos gamit ang solar panels at nakita ni Tally na disyerto na ang dating taniman ng orchids. Habang sinusunog ni Shay ang orchids gamit ang flamethrower hanggang nag-detect ang tablet ng paparating na tauhan ni Cable kaya ibinaba ni David ang helicopter para magtago. Pero napalos ang rope ni Shay at nahulog siya, kaya gumawa si Tally ng weight gamit ang bag at ibinaba ang rope bago bumaba para hanapin si Shay sa apoy, at nang lapitan sila ng scout itinapon ni Tally ang nagliliyab na bag para mapa-atras ito at sabay silang kumapit sa rope hanggang mailipad sila pabalik bago pa makasampa ang scout. Paglanding nila sinabi ni Croy na dahil lang kay Tally kaya nahanap sila pero dinepensahan siya ni Shay at sinabi ni David na kahit sino na nag-risk ng buhay para sa smoke ay deserving ng chance. Ngunit hindi makatulog si Tally dahil naiisip niya si Cable at kung paano siya tinuruan mag-manipulate kaya lumabas siya ng tent at nadatnan si David na naliligo sa ilog kaya bumalik siya agad sa tent sa hiya. At kinabukasan binalot ng blindfold si Tally at dinala sa mismong smoke kung saan may thriving community na namumuhay sa nature. At kahit mas mahirap kaysa sa city, napagtanto ni Tally na mas masarap ang pagkain kapag ikaw mismo ang nagtanim, at lahat, kahit matatanda, ay nagtatrabaho, walang pera, at nagbabahagi o nagtatrade lang, at pinaka-importante, lahat ay naroon dahil pinili nila. Sa smoke, nire-recycle nila ang train tracks para gawing tools pero never silang gumagawa ng weapons dahil pacifist sila. Isang hapon nakita ni Tally ang isang weird na door at sinilip niya pero nahuli siya ni Croy at pinaalis, kaya tumulong na lang siya sa paggawa ng tools, tumikim ng spicy food for the first time, at sumali sa sayawan sa paligid ng apoy. Makalipas ang ilang araw tinuruan siya ni David gumamit ng hunting crossbow at kahit ilang tries bago tumama. Eventually nahit niya ang practice target, at habang pauwi sila sinabi ni David na hindi niya kailanman nakita ang city dahil ipinanganak siya sa wild at lumaki kasama ang pamilya niya. Bagay na ikinagulat ni Tally dahil halos hindi niya kilala ang sarili niyang parents,
Tapos binigyan siya ni David ng gloves, at pagbalik nila in-announce ng isang smoke member na may sugat siyang nakuha habang nagsusunog ng orchids at na may scouts pa rin sa paligid at mas mabilis at mas malakas sila kaysa normal. Napansin ni Shay ang gloves ni Tali at sinabing big deal iyon dahil si David mismo ang gumawa nun kaya ibig sabihin gusto siya nito, at sinabi niyang tigilan na ni Tali ang pag-ikot-ikot at mamili na. Sa susunod na lakad nila ni David sinabi ni Tali na may narinig siyang rumors tungkol sa weapon na sisira sa city kaya dinala siya ni David sa isang bahay malayo sa camp kung saan nakilala niya ang parents nitong sina Az at Maddie. Na dating government cosmetic surgeons na nakatuklas na cover-up lang ang physical changes dahil ang totoong ginagawa ng operation ay pagbabago ng utak, ginagawang mabagal, madaling kontrolin, at laging happy ang mga pretties para masunod sa government, at maraming namatay dahil sa operation pero tinago ito, at nang malaman ni Cable na na-discover ni Az at Maddie ang truth ninakaw nito ang research nila. Pinaliwanag ng parents ni David na ang mga tao sa city, tulad ng doctors, ay may cure para manatiling malinaw ang pag-iisip pero sila mismo tumakas para tumanda ng normal sa woods, at sinusubukan nilang buuin muli ang cure pero kulang sila ng isang synthetic component kaya base serum lang ang meron, ito ang tinatawag na weapon laban sa city. Matapos ang meeting itinapon ni Tali ang necklace niya sa apoy bilang pagpili sa smoke, at sinubukan niyang aminin kay David na may nagawa siyang masama pero sabi nito bagong tao na siya, at nagkiss sila bago sparks ang necklace sa fire. Kinaumagahan dumating ang mga aircraft ng city at nag-open fire kaya nagtakbuhan ang lahat habang hinahabol sila ng scouts, at kahit marami ng traps tulad ng nets at logs hindi sapat dahil sobrang bilis at lakas ng scouts kaya isa-isa nilang hinuhuli ang mga rebels, kasama na si Shay. Tali nakahanap ng taguan kasama si David na gustong lumabas para tumulong pero pinigilan niya dahil sobrang lakas ng mga scouts. Kaya nag-sneak sila papunta sa lugar kung saan dinala ang mga prisoners at laking gulat ni Tali nang makita niyang scout na si Perez. Kasabay ng pagkahuli kina Az at Maddie, at dumating si Cable para itanong kung nasaan si David pero tumanggi ang parents magsalita kaya inutusan ni Cable si Perez na patayin si Az. Tumakbo sina David at Tali para pigilan pero huli na. At sinabi ni Cable sa lahat na nagtatrabaho si Tali para sa kanya kaya galit ang Smoke sa kanya. Habang distracted ang lahat itinago ni Maddie ang serum sa bulsa ni David bago i-announce ni Cable na lahat sila ay sasailalin sa surgery. Kaya tumakbo si Tali sa supply shop, nagsimula ng sunog, kinuha ang crossbow at tumakas sa window bago pa makapasok ang scout, at nang sumabog ang fire na itulak ang scout at naka-escape si David, pero sinundan siya ng scout kaya tinamaan ito ni Tali gamit ang arrow. Gusto sana ni Perez sumunod pero sinabi ni Cable na aalis na sila, sinira ng iba pang scouts ang research ni Maddie at sinunog ang area habang pinapasok ang prisoners sa aircraft. Pag-alis nila nag-ipon si David ng kaunting supplies para sa rescue mission at nang lapitan siya ni Tali inatake niya ito gamit ang knife at halos hindi mapigilan ang sarili pero sinabi ni Tali na kailangan niya kasama dahil hindi pa siya nakapunta sa city. Kaya pumayag ito. At pagdating sa city nilapitan ni Tali ang study auntie na nagbasa ng book ni Shay para ipakilala si David at patunayang totoo ang Smoke, hiniram niya ang interface ring at pinagsama-sama ang marami pang kids para gumawa ng distraction hanggang nagsulat sila sa langit gamit ang hoverboards ng The Smoke Lives in the Sky. Samantala sina David at Tali naghintay ng aircraft na aalis ng clinic at nakapasok gamit ang hoverboards. Bumaba sa tunnel gamit ang bungee vests at nag-sneak sa loob, ginamit ni Tali ang ring para i-hack ang lock pero hindi ito kitchen kaya hindi nag-work at biglang nagbukas ang pinto at may pretty, kaya agad siyang nilabanan ni David hanggang ma-overpower niya ito at makuha ni Tali ang ring bago niya itapon palabas at i-lock ang door habang nag-aalarma ang buong lugar, nahanap nila ang cell at pinalaya ang lahat gamit ang ring pero wala si Shay, kaya sinabi ni Croy na naoperahan na siya. Habang tumatakas ang karamihan, sina David, Tali, at Maddie naghanap kay Shay ngunit pagdating nila sa lab huli na, pretty na siya at umiiyak si Tali sa paghingi ng sorry pero tuwang-tuwa si Shay sa bagong anyo niya, at biglang dumating sina Cable at Perez at pinilit silang tatlo na pumasok sa machine para sa surgery. Nagsimula na ang process pero bago pa gumalaw ang needles. Dumating ang helicopter ng Smoke sa labas at si Croy agad nag-open fire gamit ang flamethrower kaya napilitang tumakbo sina Cable at Perez at nasira ang machines. Nag-fail ang system at tumigil ang operation, lumabas ang trio at hinailan ni Tali si Shay habang kinuha ni Maddie ang component na kailangan niya mula sa cupboard. Tumakbo sila papunta sa roof at nadatnan si Perez kaya sinubukan ni Tali kausapin siya gamit ang nicknames nila at ipaalalang yung piraso ng glass ang nagbigay ng score niya.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Tali pero inisip ni David na aatakihin siya kaya tanakal niya si Paris pero sobrang lakas nito at bagbog ang inaabot niya. Bago pa niya mapatay si David ginamit ni Tali ang hoverboard para umabante ng mabilis at tanakal si Paris hanggang mahulog ito sa edge. Nakabitin siya sandali, binanggit ang nickname ni Tali, at tuluyang nahulog sa waterfall. Pagkatapos nito tumakas ang grupo gamit ang hoverboards at nakita nila ang ibang teens na pinagsasabong ang drone sa ere. Nagtago sila sa abandoned city at kinuha ni Maddie ang serum mula sa bulsa ni David para tapusin ang pagmix ng cure pero hindi sigurado kung effective ito o magkakaroon ng masamang side effects sa brain. Ayaw ni Shay inumin ito at ayaw din niyang pilitin ang kahit sino kaya nag-volunteer si Tali bilang test subject, ibibigay niya sarili niya para ma-surgery ulit at sa kanya iinumin ang cure, nangangakong magbibigay ng sign kung gumana. Papalapit na ang aircraft at si Cable kaya matapos ang huling palom tumakbo ang grupo habang hinayaang hulihin si Tali ng scouts. Makalipas ang ilang panahon naging perfect pretty na si Tali na nakatira sa sobrang fancy na apartment, sinasabi niyang love niya maging ganito pero ang scar sa kamay niya ang naglalantad na siya pa rin ito sa loob at nagsisinungaling bilang spy.